Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tanong ng Pilipino mula sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang tanong ng Pilipino mula sa Iloilo City. Ang tanong ng Pilipino mula sa Las Piñas City. Lahat ng yan, sasagutin ni Kuya Alan dito lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po tayo sa tanong ng Pilipino. Narito po ang unang katanungan mula kay Karen. May asawa na po ako bago po ako kinasal. Yun nga, asawa ko may 2 anak sa labas. Ang tanong ko lang po, obligado po ba naming magbigay ng sustento monthly? At magkano naman po? O kailangan po demand nila? Ang asawa ko po, ang sahod niya po ay sapat lamang sa aming pamilya. Salamat sa tanong, Karen. No? Unang-una, legal at natural na obligasyon ng isang magulang na suportahan ang kanilang anak, di ba? Sinabi kong natural kasi anak mo yan di ba? So by nature, by the way God created us, anak mo yan, so dapat yan ay suportahan. Sinabi kong legal kasi nasa batas yan that we have to support our children. Having said that, di ba yung demand can come in different ways. Of course, kung hindi sila tumatawag, hindi tumatawag ang nanay, etc., then that's between yung asawa mo o yung tatay nila at yung mga anak nila, di ba? But syempre, ang isang tatay na nagmamahal sa anak nila, kahit kamustahin man lang sila, kasi yung support hindi lang financial yan di ba? Having said that, ang magbibigay ng suporta ay yung asawa mo. So sa tanong mo, kami ba ay obligado? Yung asawa mo ay obligado, ikaw hindi. So kung meron separate o exclusive property yung asawa mo, dun kukunin yon. Ngayon, kung yung pera ng asawa mo ay pera mo rin, ibig sabihin yung conjugal yung property, ay hahatiin yon at yung portion lang ng pera ng asawa mo ang obligated gamitin. But yes, may obligasyon yung asawa mo na suportahan ang kanyang mga anak. Ang pangalawang katanungan natin dito sa tanong ng Pilipino ay galing sa Iloilo City. Good evening, Kuya Alan. Ako po si Gemma, 39 years old, taga Iloilo City. Ako po ay isang OFW, galing Hong Kong at kauuwi ko lamang po. Ako po ay magtatanong lamang sa ating OWA assistance. If pag-finish contract po ba, may makukuha akong 20,000 pesos. Thank you po. Kuya Alan? Salamat, Gemma. At siguro mga kababayan, makikita natin, no? Hindi porke nakapag-abroad na, ay lahat ng problema ay nasolusyonan na. Kaya marami po na bumabalik sa Pilipinas ay naghahanap pa rin ng magandang pagkakakitaan. Gemma, the mere fact na ikaw ay finish contract, wala po sa batas yun o sa programa ng OWA na automatic na meron ka ng 20,000 pesos. Usually, pag nasa ibang bansa ka, kaya tawag natin contract workers, kasi ang gumagabay sa'yo ay bukod sa batas ng bansang yon ay yung kontrata. So kung sa kontrata mo mismo ay may nakasabi doon na may makukuha ka pag finish contract, doon mo makukuha yan sa amo mo doon. Ngayon, kung wala kang sa amo or sa kumpanya or kung sino man ang kakontrata mo doon. Ngayon, kung wala sa kontrata mo yan, ang meron po tayo yung tinatawag po na Balik Pilipinas o Balik Pinas, Balik Hanap Buhay na programa ng OWA. Ang sinasabi po dito ay kapag ka distressed or displaced worker, ay pwede kang makakuha ng 20,000 para tulungan ka magkaroon ng hanap buhay. Galing Las Piñas naman ang ating huling katanungan ngayong gabi. Dito sa tanong ng Pilipino, ako po si Marlene, 49 years old, taga Las Piñas, Kuya Alan. Gusto ko lamang po itanong, pinagbentahan ako ng lupa na napapagitnaan ng ibang property nang nagbenta sa akin. Pwede po ba ako mag-demand ng right of way sa nagbenta ng lupa sa akin para naman may daan ako palabas sa public road? Kuya Alan? So, depende ang sagot. In all cases kasi, pwede kang magkaroon ng right of way. Kung ang property binili mo, ang pinaligiran to ng lupa na iba may-ari.
ang may-ari hindi yung nagbenta sa'yo ng lupa mo ngayon, then pwede kang humingi ng right of way, pero magbabayad ka. Pero kung ang nagbenta sa'yo, siya din may-ari ng lupa kung saan napapaligiran yung lupa mo, hindi mo kailangan magbayad ng right of way. In all cases, ang pipiliin na daan dyan, yung daan po na list na nakakaperwisyo dun sa katabi mong lupa. So, meron bang remedyo? May paraan ba? Yes. Pero yun nga, mas maganda kung bago binili, nagkaroon na ng linawan na kasi nga, yung delay at saka yung usapan, magkano, saan dadaan, medyo mabusisi yan. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan dito sa Tanong ng Pilipino. Kung kayo'y Pilipino, saan mang parte ng mundo, ay pwede ho kayo magpadala ng mga katanungan dito po sa Kayetan in Action with Boy Abunda. All you have to do ay i-post nyo po ang inyong mga tanong sa ating social media accounts at ang Tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Gamitan. Julie, nahuli ang kapitbahay na ginamit ang pangalan niya para makapagpakabit ng kuryente. O yung ilaw mo pala, nakakabit na. Sabi ko, ha? Anong kabit? Pinakancel ko yon. So agad kong pinuntahan yung agent yung nag-aasikaso ng mga papel. Tapos sinabi pa niya sa akin na parang, sige, magsumbong ko. Puputulin na ang iligal na paggamit ng pangalan ni Julie agad-agad. Sa Cayetano, aksyon agad. Hiwalayan. Taon-taon, yun po yung lagi namin nagiging problema, yung pagkakaroon niya ng babae po. Nasaktan ko siya kasi lalaki na po siya eh. 2004, may lalaki na yan. Bangayan ng mag-asawa, nauwi sa hiwalayan. Pero ang naapektuhan, mental health ng mga anak na na-diagnose ngayon with depression. Ang nagsusumbatang mag-asawa, maghaharap sa face to face to face to face. Taniman, isang nanay na may palibreng pitas ng gulay sa kanilang taniman, magbubunga ang kabutihan sa salamat. At mga Zumba dancers at HOA members sa Munting Lupa, magsasagupaan sa Alan Peter Pick. Lahat ng yan, ngayong gabi sa Cayetano in Action 2.0.